Amen. Magandang umaga po, Jagians. Happy anniversary. Palakpak ng malakas para sa Panginoon. Yun, no? Malakas. Batiin mo yung katabi mo ng happy 31st anniversary. And we are so blessed to have our speaker for today. Without any further introduction, siya po ang ating tatay dito sa Rizal, sa ating G12 family. Malugod ko pong pinapakilala. Yan, ang aming leader and one of the National 12 of Pastor Cesar Castellanos here in the Philippines. Walang iba po ang ating tatay, Bishop Tatay Flibert Pahe. Tayo pong lahat ay tumayo. Yan. Okay, so magandang umaga po sa inyo lahat. Tayong lahat po ay umupuna sa presensya ng ating Panginoon. At ako po ay bumabati sa inyo napakasayang anibersaryo. I believe 1 month ang celebration ninyo. Ano po? So, I believe nakatingin na kayo ng maraming litson, morcon, at hamon. Okay. Alright. So, kumusta na po tayo? Sa wakas, nakawala po tayo sa lockdown, ano po, sa pandemya. Kaya naman, malaking kagalakan din sa akin na nakalaya po tayo. Kami man, sa aming tahanan, ay may naapektuhan din. Kaya kami ni Nanay Dali, there was a time na kami po ay nakulong sa kwarto, 3 buwan, kasi yung 2 kong anak nagkaroon ng COVID. So hiwa-hiwalay po kami, pero hindi sila na ospital. Dahil meron namang ivermectin, sila po ay gumaling din. Kaya lang 3 months, kasi sunod-sunod, hindi sila sabay-sabay. Yung una, yung aming kasambahay, sumunod, yung 2 naming anak na babae. Bagamat sila po ay merong bakuna na, bakit tinalaban pa rin? Kami ni Nanay Dali, wala po kaming bakuna. Pero mayroon kami bakuna ng Panginoon. Hindi po kami tinalaban, hindi kami nagkasakit. Puri ng Diyos. Kaya lang nag-isolate po kami. Yung isolation na yon, napakalaking bagay. Alam niyo kung bakit? Doon namin naramdaman na mas kailangan pala namin ang Diyos. Na kapag hiwalay ka pala sa Panginoon, ang hirap, no? Kung nakulong ka, siguro more yung mga nakukulong talaga sa Muntinlupa, mas mahirap. Pero doon nga sa Muntinlupa, may community sila eh. Sa kulungan nila may kasama. Pero kung kami ni Nanay Dali, isa po kaming kwarto, pero 2 palapag yung kwarto namin. Ako sa itaas, siya sa baba. Kaya solo lang kami nakasama talaga ang Panginoon. Pero kung hiwalay, ay Allah, kung hiwalay sa Panginoon, napakahirap. Doon ko po naranasan na kailangan pala natin ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? So sa una, palakpakan muna natin ating Panginoon. At tayo po ay manalangin muna. Panginoon Diyos, samahan mo kami ng iyong presensya. At sa pangalan na iyong anak na si Jesus, sinihiling po namin ang Banal na Espiritu ang mangunahan. At nawa lahat po ng mamumutawi sa aking labi ay galing lamang sa inyo. Lord, i-encourage you, inspire nyo po ang buong kongregasyon ng Jagiya. Nasa ganon, hindi lang kami magkaroon ng katatagan, hindi lang kami sumaya, kundi magkaroon kami ng marubdob na pag-ibig doon sa layunin mo. Okay? So, in Jesus' name, amen. Ano? Kamusta ko nakalimutan yung amen. Iba na talaga tumatanda, ano? Tayo muna tayo. Okay. Flag ceremony muna, ano po?
Gayahin nyo itong gagawin ko. Gayahin nyo po ano. Ilagay nyo sa ulo nyo ang palad nyo. Yan. Tapos sa puso. Tapos dumi pa po kayo, di ba? Ulitin natin. Talaga pong masunurin ng mga taga-Diaguea. Kaya mahal na mahal ko kayo eh. Ulitin po natin para ma-internalize po natin. Lagay ulit sa ulo, sa noo, sa puso. Dumi pa po tayo. Okay, sige po, upo na tayo. Ano kaya ibig sabihin nito? Siguro sabi ng iba, Pastor, may lagnat. Iba naman, Pastor, masakit ang ulo. Iniwan ang jowa niya. Okay. Ang sakit ang ulo ko, laki na problema ko, hindi ko mabayaran yung utang ko. Diba? Dito naman, halimbawa, sa puso, naku, kumakabog ang puso ko, nariyan ang crush ko. Yan. O kaya, naku naman, ito na naman, problema na naman. Pag ganito, maaaring sabihin ba, Panginoon, surrender na po ako. Okay. Pero alam nyo, hindi po yun ang ibig sabihin nun. Pag ganito pala, sinasabi ng Panginoon, dapat ikaw ay merong pag-iisip ng galing sa Kanya. Ibig sabihin, dapat meron kang wisdom. Sabihin nga nyo, wisdom. Ibig sabihin, karunungan na nagagaling sa Kanya. Sino po rito ang talagang merong malapitan ugnayan sa ating Panginoon? Taas mo kamay. Yung meron pong malapitang relasyon sa ating Panginoong Hesus, taas kamay. Sino man po rito ang ating mga first-time guest o mga bisita po natin? Taas ang kamay. Wala pa. Parating pa lang. Okay. Oo. Okay, so, nais ko pong sabihin sa inyo, kapag ikaw ay merong ugnayan sa ating Panginoon, dapat meron kang karunungan na gagaling sa Kanya. No po? At pag dito naman, dapat meron kang marubdob na pag-ibig sa ating Diyos. At pag ganito naman, nakadipa, ay welcome kayo. Nung napako ang dalawang kamay ng ating Panginoon, sinasabi niya sa atin, mahal na mahal ko kayo. Kaya welcome kayo sa aking buhay. Kaya naman, nung meron pong nag-share sa inyo ng mabuting balita, kayo po ay nangagkaligtas dahil nga sa ating Panginoon at sa gawa, kapangyarihan ng ating banal na Espiritu. Kaya mahalaga pala na ang isang tao mayroong wisdom, mayroong puso para sa Panginoon at may compassion sa tao para tayo po ay magkaroon ng breakthrough victory. By the way, the title of this message is Breakthrough Victory. Ibig sabihin pa rin ito is that bawat tao ho ay mayroong pangkalawakang pangunawa sa plano at layunin ng ating Panginoon. Dapat po tayo mayroong tinatawag na panoramic perspective. Ano nga ba itong panoramic perspective na ito? Panoramic perspective is the plan and purpose of God from start to finish. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay may plano? Amen? Kayo ba may plano sa buhay nyo? Isa lang yata may plano rito. Nais ko pong sabihin sa inyo na may mga taong mayroong pangkalawakang pangunawa sa plano at layunin ng ating Panginoon. Pero maraming tao ang mayroon lamang silang personal perspective. Yung pang-sariling plano at layunin sa kanyang sarili. Let me explain this to you. Halimbawa, ikaw ay nagkaroon ng problema. Kung meron kang anak, halimbawa, salat na salat ka sa salapi at hindi mo mababayaran tuition fee ng anak mo, siyempre, doon nakatuon ang iyong pag-iisip. Pero hindi mo na inalintanaw o inisip
ang plano ng ating Panginoon. Kung totoo kang iniligtas ng ating Panginoon, binayaran ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay, binuwis niya para sa inyo, tinubos ka mula sa sanglaan ng impyerno. Ibig sabihin, hindi na ikaw may-ari ng buhay mo. Dapat lang, ang iyong kalooban ay nakatuon sa plano at layunin ng ating Panginoon, sa kanyang malawakang plano at layunin, sa kanyang panoramic perspective. Ay, ibig ko sabihin, kapag nagkakaproblema isang tao, dapat hindi ka nakatuon sa problema mo. Nakatuon ka sa Panginoong Hesus na mayroong plano, mayroong layunin para sa iyo. Siya ang may plano para sa iyo. Amen ba? Na kapag ginawa mo yon, na sinunod mo ang ating Panginoon, magtatagumpay ka, magkakaroon ka ng breakthrough victory sa buhay mo. Amen? Palakpakan mo ating Panginoon. Ang tanong, paano nga ba magkaroon ng breakthrough victory? Ang una po ay delight in the Word and prayer. Delight. Babad sa salita at panalangin. Yan po ang una. Ito po ay basic na tinuturo sa atin na mag-devotion tayo. Pero malimit po, hindi natin nagagawa. Kasi without the basic, you can be sick. Kapag ito ay hindi mo nagawa, sa iyong sarili, hindi ka makabe-breakthrough sa area na ito. Pag hindi ka makabe-breakthrough sa area na ito, maging sa plano ng Diyos, magbe-breakdown ka. Kasi po, ito po ay pansarili o personal na breakthrough. Kapag nagdi-delight ka in the Word and prayer, nagbababad ka sa salita ng Panginoon at panalangin, makaka-breakthrough ka sa iyong personal na buhay. Yun ang unang breakthrough. Kung tuwing umaga, lumuluhudo tayo, nananalangin. Nagbabasa ng salita ng Diyos, kinakausap ang ating Panginoon, Lord, ano ba plano mo para sa akin sa araw na ito? Ano ba yung plano mo, Panginoon, para sa iyong pangkalawakang plano, para ako naman makasunod sa iyo? Magawa ko ang kalooban mo, magawa ko ang will mo. Kapag araw-araw, ganito po ang ating pong panalangin, ay kakasihan tayo ng kabutihan ng ating Panginoon. Malulugod sa atin. At ang isang amang nalulugod, walang malamang gawin, kundi i-bless tayo. Amen po ba? Pumunta tayo sa Psalms chapter 1, verses 1 to 6, at babasahin ko sa inyo. Ang sabi rito po, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way of the sinners, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. But whose delight, sabihin nga natin, delight, hindi po dilat, ho? Whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoon na kinalulugdan niya. That person is like what? He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Matagal ko na itong nababasa, at alam kong matagal na rin yung nababasa ito, pero parang hindi pa rin tumitimo ano po sa ating puso. Hindi pa rin talaga na-apply o umangat sa ating buhay. Minsan sa akin din po. Kaya inuulit-ulit ko pong basahin. Ang sabi naman sa talatang 4, Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Paliwanag po. Ang una, daily we must read the Bible and pray, according to verse 2. Ang pangako ng Diyos, that if you delight in God's Word and meditate on Scripture day and night, your life will be blessed or blessed. Ibig sabihin po, your life will be happy, fortunate, prosperous, favored by God.
Sino bang may ayaw noon? Amen. Sino may gusto na maging blessed ka? Amen. Hallelujah. Blessing is what happens to you through knowing God. Ibig sabihin, knowing God is that you are having an ongoing personal relationship with God. No, blessing is what happens to you through knowing God and meditating on His Word. The word knowing means you have a relationship with Jesus. And that relationship is continually ongoing in such an increasing intensity para hubang yung ating pong pag-ibig sa ating minamahal ay padagdag, paigting ng paigting ng paigting. Ibig sabihin nito, kapag ka ganun po ang ating pong relasyon sa ating Panginoon, blessed ka. Blessed ka. Okay, sa verse 3 ito sinasabi, God promises fruitfulness. Kapag pala ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, minubulay-bulay mo, at ikaw ay nananalangin, mamumunga ka. Ang sabi rito, God promises fruitfulness, vitality, prosperity. Yung fruitfulness which yields its fruit and season, doon sa talatang 3. Vitality, whose leaves do not wither. Prosperity, whatever they do prospers. Ibig sabihin ho ba, pagpapalain tayo physically, mentally, spiritually, materially, you will have material success. You will have physical prosperity, you will have spiritual prosperity, you will have financial and material prosperity. You will be a successful and fulfilled person. Magkakaroon ka po ng kasapatan at kaganapan sa buhay. That's why the key to lasting and ultimate eternal fruitfulness, vitality, prosperity lies in our relationship with God. Huwag niyo pong pababayaan ang relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya, sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the King. Ibig sabihin, hanapin muna natin ang presensya at mukha ng ating Panginoon at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay pawang daragdag na lamang sa atin. So, ibig sabihin noon, gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak ay nakakaulayaw niya. Hindi lang tuwing linggo. Gusto niyang araw-araw. Ngayon, kapag ikaw ay umupo sa harapan ng Diyos o lumuhod, araw-araw, nakikipag-ugnayan ka sa Kanya, tuwang-tuwa ang Ama. Alam niyo po, yung aking mga anak na maliliit pa, tuwang-tuwa ako kapag sinasalubong ako. Yumayakap po sa hita ko. Kasi, Papa, pasalubong. Alam nila, mayroong siopaw o chocolate. Tuwang-tuwa po sila. At syempre, lalo naman po ako nagagalak sapagkat yung anak ko, yumayakap po sa akin. Eh maliit lang sila, kaya sa hita ho yumayakap. Syempre, pag sa hita, kakargahin mo. Ididikit po sa dibdib mo para maramdaman nila ang tibok ng puso mo. Ganon din ang Amang nasa langit. Pag tayo nakaluhod, napakaliit natin. Pero kapag tayo'y nakipag-ugnayan sa Kanya at sinasabi nating mahal ka po namin, Ama, kakargahin ka ni Lord. Tapos, yayakapin ka. At pararamdam sa iyo ang tibok ng puso ng ating Diyos Ama. Diba? Kaya napakasaya niya. Masayang masaya siya. Doon pa lang, magkaka-breakthrough ka na. Magkakaroon ka na ng victory. Hallelujah. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kasi nangako si Lord ng fruitfulness, magiging mabunga ka. Okay, ibig sabihin po, darami anak niyo kung may asawa kayo. Ano po? Kaya unahin mo po ang iyong relasyon sa ating Panginoon. Amen? Sa verse 6 naman, God is promising protection. As you seek to follow the way of the righteous, you are assured that the Lord Himself will watch over you. Doon po sa verse 6, kapag pala matuwid tayo dahil sa ating ugnayan ng ating Panginoon, hindi dahil sa ating katuwiran, ang pagiging matuwid natin ay ang katuwiran ng Panginoong Hesus na siyang tumubos sa atin. Kasi sino ba sa atin na pwede maging matuwid? Sabi ng Bible, wala, ni isa walang matuwid. Lahat ay makasalanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. Amen? So hindi pwede tayo magiging matuwid.
kundi dahil kay Kristo Jesus, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, siya ang nagbayad sa pamagitan ng kanyang buhay. At nung ibinigay niya ang kanyang buhay, binigay naman niya sa atin ang kanyang katuwiran. Kaya ang pinamumuhay dapat natin, hindi natin katuwiran, kundi katuwiran ng ating Panginoon. Malimit sa mag-asawa, nagtatalo po, nag-aaway. Sa isang bagay, maliit na bagay lang, pag-aawayan yon. At papakita, sino ba tama, sino ba matuwid? Pero sinasabi ng Biblia, walang matuwid. Isa lang matuwid, Panginoon lamang. And if you would recognize that no one is righteous except Jesus or God Himself, then you will put down your guard and say, Lord, sorry, I am not righteous. You are righteous. Pag ganun po pananaw, di pwede nang sabihin, sorry ha, mali pala ako. Pero bakit hindi ka makapag-sorry? Kasi akala mo tama ka. Hindi ka tama, may tama ka sa utak. Kaya kailangan mo po ng proteksyon. Isa pa, ang pangako na Panginoon, that the prosperity of the wicked is temporary. Minsan nainggit po tayo sa kapitbahay natin. Hindi nga mananampalataya, mayaman. Dami pera, dami sasakyan. Pero sinasabi ng Panginoon sa uling talata, sa verses 4 and 6, sinasabi niya, they are like chaff, para silang mga ipa, nahihipan laban ng hangin at mawawala na. They are like chaff that the wind blows away, they will perish. Wow, kaya wag ho tayo may inggit doon sa yumayaman pero walang Kristo. May inggit ho kayo doon sa taong may Kristo, bagamat siya po mahirap, pero mas mainggit kang mayroong taong may Kristo at mayaman pa. Hallelujah. Magkaroon ka ng holy inggit. Lord, bakit siya? Sana naman kami naman, anak mo rin kami, di ba? Sabi ni Lord, tumingin ka sa paligid, nakita mo ba yung SM? Sa iyo yan. Sabihin mo sa kanila, sa security guard, Secure, sa tatay ko yan. Di ba? Parang baliw, ano? Hindi kayo makatawa, pero yun ang katotohanan. Darating ang panahon, pag naghahari ang Panginoon, atin lahat yan. Sa ngayon, hindi pa siguro, no? Pero positionally, sa isip at sa ugnayan, sa Ama yan, tagapagmana tayo ng Ama. Kaya nang sa ganon, wala talagang mahirap. Walang mahirap na nasa Panginoon. Tandaan mo yan. Huwag mong abahin ang sarili mo. Huwag mong ikahiya ang tahanan mo. Kasi bilang pastor noon, nagdadalaw ako noon, sa pagdalaw ko, Pastor, huwag ka nang dumalaw. Bakit? Kasi aliit ng katahanan namin. Yung sala namin, yun na rin ang kusina, yun na rin ang kwarto, at saka upuan namin kalahati lang. Sabi ko naman, bakit? Bahay mo ba dinadalaw ko, ikaw? Okay? So, hindi naman talaga yung tahanan mahalaga. Ang mahalaga po yung tao. Kaya, dapat ang una para magkaroon ka ng breakthrough victory ay read the Word and prayer daily. Umari nga sana morning and evening. Ang pangalawa po ay focus on Jesus. Sabihin mo nga, focus. Kasi pag hindi ka nakafocus, mahuhukus-focus ka. Sa Tagalog po, titig. Titig kay Jesus. Ito po ay hago doon sa Mateo chapter 1. Kung babasahin po natin ito, napakaganda. Okay? Sinasabi po ng Hebrew, sinasabi po ng coffee shop, no, Hebrews 12:2. Fix your eyes on Jesus. Titig kay Jesus, sinasabi po ng Biblia, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ay, ibig sabihin dito, Jesus is alive. Buhay ang ating Panginoon and is ruling in power. So therefore, there is victory in Jesus. Sabi mo sa katabi mo,
There is victory in Jesus. Meron nung tagumpay pag meron kang Kristo sa puso mo. Yun lang ulam na po sa inyo pong anniversary. Tagumpay na po ang Jagiya. Hallelujah. Hindi po walang saysay ang pagpapagal ni Pastor Alan na isa kong best friend. So, what are the reasons why focus on relationship with Jesus Christ? Bakit nga ba? Kasi, sasabihin ni Pastor, mag-focus ka lang kay Jesus, para napakahirap nun. Para sinabi mo, huwag ka tumingin dyan muna sa cross mo. Mag-focus ka muna sa cross ni Jesus. Tumingin ka lang doon sa cross. Mahirap. Kasi wala pong paliwanag. Ang paliwanag ko kasi, kapag binasa nyo yung Mateo chapter 1, nakasaad dito yung family tree ni Jesucristo. As we read the list of Jesus' ancestors, it is encouraging that they include Tamar. Sino ba si Tamar? Siya po ay adulteress. Naanakan siya ni Judah. Si Judah kasi may anak. Namatay po yung anak. Walang anak. Gusto magkaanak ni Tamar. Nagpanggap po siyang prostitute para lang ma-hire siya ni Judah para maanakan. Si Rahab po isang prostitute. Nagtago ng spies, ng 10 spies nung in-scout nila ang Jericho. Si Ruth, hindi po siya Hudyo, hindi sila kalahi. Tagalabas sila, parang Pilipino. Tagalabas po, Gentile po. Hindi po siya Jewish ancestry. She was a Moabite, kalaban po ng Israel. Si Solomon, sino ba si Solomon? Si Solomon, anak sa pagkakasala kay Bathsheba ni David. Anak sa labas. Di ba sa gawa nung una pag sinabi, ay anak sa labas yan. Ang pangit pakinggan, di po ba? Parang nakababa ng pananaw, ng paningin. Ano? Sa English po, Solomon was conceived after King David's adulterous affair with Bathsheba. Yun po ang mga ninuno ni Jesus. Pagbabasahin mo po itong mga ito, doon po sa verse 5 and 6, Matthew chapter 1 verse 5 and 6, malalaman mo, ito pala ang mga lola at lolo ni David. Mga makasalanan. So therefore, dapat tayo maging masaya. Bakit po? Sapagkat God uses sinful human beings. And therefore, God can also use us. Amen? Yun po nakakatuwa. Sino ba hindi nagkaroon ng failure dito? Tanong ko, sino rito ang makasalanan? Taas ang kamay. Lahat tayo, makasalanan. Di po ba? Maski na born again tayo, nagkakasala pa rin. Kasi sa laman po, hindi sa espiritu. Okay? Ang na-born again sa atin, yung espiritu natin. Kaya, ang nakakatuwa, sometimes kasi, you're putting yourself down. Hindi ako rapat-dapat. Paulit-ulit itong favorite sin ko, nagagawa ko at hindi ko mapagtagumpayan. Paano ba ito? Gusto ko na ito, sinusurrender ko na ito. Lord, ipako muna ako sa krus, wala na lang ito. Lord, kala ko ba, mas makapangyarihan ang banal na espiritu mo? Sabi ni Lord, no, not the Holy Spirit, you have a choice. I've given you a choice to do the right thing. Yung pala dapat ang pagtalunan natin. Kailangan pala lagi the right thing ang gagawin natin, pero hindi madaling gawin, especially kapag yung nagagawa mo ay yung favorite sin mo. Sino rito may favorite? Taas ang kamay. Sino may favorite na anak? Taas ang kamay. Lahat po ng tao merong favorite sin. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Lahat po. Pero nakakatuwa, bagamat tayo makasalanan, pinawalang sala tayo ng ating Panginoon dahil kay Jesucristo. At bagamat tayo makasalanan, kaya pa rin tayong gamitin ng ating Panginoon. Kung nagamit niya ang mga makasalanang ninuno ng ating Panginoong Hesus, kaya ni Lord gamitin ang bawat isa sa atin. Amen po ba? So whatever your past is, how broken your life may be right now,
how crushed you are, how depressed and frustrated you are, how sinful and full of many failures, God can still use you to do something great for our God. Ibig sabihin nun, binibigyan tayo ng pagpapahalaga ng ating Panginoon. Pinapataas yung antas ng ating self-worth. Yung ating self-image. Lord, ibig mo sabihin, wala nga akong alam, pero gagamitin mo? Oo naman. Alam niyo po, noong ako'y nag-aaral pa sa elementary, lagi po akong nakaupo sa row 5 sa likod. Bakit po? Takot na takot akong matawag at mag-recite. Yun po ang fear ko. High school, ganun rin. Hindi ako nagsasalita. Ayaw kong magsalita. Nanginginig po ako sa takot pag magsasalita. Lalo hindi ko alam masagot. Ayaw ko pong magkakasalubong yung aming mata ng teacher ko. Lagi ako nakayuko. Ang baba po kasi ng pananaw ko sa sarili ko. Hanggang sa ako'y tumanda, kinakabahan ho ako ba magsasalita sa maraming tao. Puri ng Diyos. Totoo po yun, every time. Nagkakaroon po ng butterfly ang aking tiyan. Kaya kung gusto makakita ng butterfly, tumingin kayo sa akin tiyan. Pero, by the power of the Holy Spirit, na pagtatagumpayan yun, pag ako ay umaasa lamang sa banal na Espiritu, may nangyayari. May nangyayari. May nangyayari. May nangyayari sa mga buhay nyo nakikinig po sa salita ng ating Panginoon. So, kung ano man yung kahinaan natin, iwaksin mo po yun. Gusto ng ating Panginoon, palakihin at palakihin yung iyong self-image. Gusto ng Diyos, dahil anak ka niya, nakataas naman ang ulo mo, ang noo mo. Hindi ka naman mayabang. Pero hindi ka naman dapat dungo. Hindi ka naman dapat sobrang mahiyain. Tama lang maging humble tayo. Huwag lang maging hambog. Kailangan lamang talaga na yung puso mo, alam mo na anak ka ng Diyos. Kaya walang maaring mag-down sa iyo. Dapat ganun po ang pananaw. Turo po natin ito sa ating mga anak. Kasi kapag ang anak lagi napapagalitan, nagiging dungo po. Bumababa po yung kanilang self-image. Kaya wag niyo pong sisigawan ng inyong mga anak. Wag niyo pong papaluin na malakas ang boses niyo. Kuritin na lang inyo. Ikaw talaga. Hindi po. Hindi ganun po. Sabihin nun sa kanya kung anong mali niya. Tapos, paano ba? Dahil ginawa mo yan, may consequence. Dumapa ka. Pag tapos mong paluin, yakapin mo siya. Alam mo ba kung ba't ginawa ko sa yan? Kasi mahal na mahal kita. Kapag ganun ginawa mo sa bata, tumataas po ang self-image niya. Amen po. That's why the very name of Jesus means He will save His people from their sins. He will deliver His people from bondage. Kaya kung meron kang Kristo sa puso, sabi mo sa katabi mo, delivered ka na. Okay. Dumating na ang Transportify sa buhay mo. Kaya po nasabi po na Mateo chapter 1 verse 21, she will give birth to a son. Ito po ay si Joseph kasi di asawa na niya si Maria. Hindi naman talaga niya anak si Jesus kasi hindi sila nagtalik. Kaya lang nung gabi, kinausap siya ng Diyos sa kanyang panaginip. At sabi sa kanya, she will give birth to a son. Sinabi kung anong gender. Lalaki ang magiging anak ni Maria. And you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. That's why every time we use the name of Jesus, it reminds us that our greatest need is not just for happiness or contentment. Kasi akala lang natin, malimit po pag nagpipray tayo, Lord, give me. Give me, give me. Malimit po pa sarili hinihingi natin. Di naman po masama yun eh. Tinuruan naman tayo ng ating Panginoon na humingi, di ba? Siya nagturo. No? Pero sinasabi ng Panginoon na our greatest need
is not just happiness and contentment. Given na yon, kapag ikaw na sa Panginoon, magkakaroon ka ng inner joy. Magkakaroon ka na ng happiness, true happiness. At magkakaroon ka ng contentment in Jesus Christ. Di ba? Given na yon. Pero our greatest need is for forgiveness. As with Jesus' ancestors, therefore, every one of us need a Savior. Yun po ang greatest need ng tao, kaligtasan. Ang greatest need nila ay si Jesus. Ang greatest need nila ay isang Savior. Kaya dapat po yun ang maunawaan natin. Pero kapag ikaw ay naroon na sa ating Panginoon, given na po yun, that you are being given inner joy, inexpressible. Hindi mo mapaliwanag, pero nararamdaman mo yung saya. No? Nararanasan mo. At tapos, meron kang sense of fulfillment, lalo na kapag ikaw talaga ay naglilingkod sa Panginoon, lalo na kapag sinishare mo ang Ebanghelyo. Hallelujah. Okay. The book of Matthew also is the completion of all that is recorded in the Old Testament. Di ba, ang Mateo, simula po na Bagong Tipan. Mula Genesis hanggang sa dulo nito ay isang panoramic, ano ibig sabihin panoramic? Wide angle lens ang ginamit. Ibig sabihin, nakikita mo from start to middle to finish. It is part of the plan and purpose of God. Meaning, number one, Jesus is the climax of history. Sa dulo po ng Lumang Tipan ay si Jesucristo. So buong Lumang Tipan, ang tinuturo talaga kung inyo pag-aaralan ng Biblia ay si Jesucristo. So it is fulfilled in Jesus Christ. Jesus is the climax of history. Number two, the Old Testament tells the story that Jesus completes. Number three, Jesus is the end of the line as far as the Old Testament story goes. The climax has been reached. Blessed po tayo. Bakit? Kasi nasa New Testament times po tayo. At alam po natin, nababasa po natin yung history ng Old Testament. Pero yung mga nandun palang mga tao sa Genesis, hindi pa nila alam yung susunod. Hindi nila alam yung Deuteronomy, hindi nila alam yung mga sila Isaiah, no, ang Psalms, hindi nila alam. Pero tayo, blessed po tayo kasi nababasa po natin kung binabasa po natin. Kaya lang, sabi mo sa katabi mo, kaya lang. Kaya nga po may mga ngaral para tayo po ay magbasa at the same time mapaliwanagan po tayo. Number 4, all of history, prophecies and promises are completed in Jesus. Kagaya ng Isaiah 7:14, the virgin will give birth to a son and they will call him Emmanuel, God with us. And number 5 po, your whole life is completed in Jesus. Kung totoong ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, nagsuko ka ng buhay sa Kanya, tinanggap mo siya bilang sariling tagapagligtas at ating Panginoon, your life now is completed in Jesus Christ. Kung tunay kang Kristiyano, every part of your life, your work, your family, your relationships, your friends, and even memories and dreams are completed in Jesus. Bakit ko po nasabi yun? Nagdaan po ang pandemya, sabi ko, maaaring ito na ang paraan ng Panginoon para ang mga tao lumingon sa Kanya. Makita ang kanilang kalikuan at kawalang bahala sa kanilang pananaw at pagtingin sa ating Panginoon. Akala ko, marami na talaga ang mamamatay. Pero sa totoo lang, konti lang. Patikim lang pala ng Panginoon yon. Doon ko naisip na kapag pala ikaw nasa bingit ng kamatayan, doon mo lang malalaman kung ang buhay mo ay kumpleto o hindi. Pero kapag sapagkat meron kang Kristo sa puso, ano man mangyari, kagaya ng pandemya, handa na po tayong
makipagniig, makipagkita sa ating Panginoon, handa na po akong mamatay. Sabi ko sa Panginoon, okay lang Lord, kung ito na ang panahon ko, okay na, solved na ako. Kasi naranasan ko na ang the best of the best, walang iba kundi the best is Jesus Christ. Palapakan mo naman ang ating Panginoon. That's why we must focus your life on Jesus. To have a breakthrough, a victory, ano yung una? We must read the Bible and pray. Yun ang unang puntos. Pangalawa po, kinakailangan, apakadali, focus on Jesus. Yun ang pangalawa. Ang pangatlo po, be a destiny connector. Connect para maging connector ka, hindi collector. O, sabihin mo sa katabi mo, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Kanina pinilawanag ko yung 2 puntos. Pero ito, sinasabi ng ating Panginoon, na bilang ikaw ay niligtas ng ating Diyos, bilang ikaw ay biniyayaan ng ating Panginoon, nararapat lamang na ikaw ngayon magpagamit bilang ambassadors of Christ. Let me bring you to scriptures in 2 Kings 5, 2-3. 2 Kings chapter 5, verses 2-3. Now, bands of raiders from Aram, ang Aram po, yun ang Syria, had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served as a slave to Naaman's wife. All right. She said to her mistress, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. Okay. Alam niyo ito, si Naaman, alam naman natin mga taga-Syrians, mga Muslim po yon. Muslim po sila, iba po ang Diyos nila. Pero si Naaman po ay isang bantog na general at commander ng army ng hari ng Syria at that time. Kilalang kilala siya, siyempre, siya po ang pinakamataas na military officer doon sa kingdom of Syria at that time. Ibig sabihin na, he is wealthy, he is well-known, influential, no? Pero sa isang pag-raid nila, nabihag nila ang isang Israelitang bata, babae. Pero ito si Naaman, hindi mapagaling na kanyang pera, yung kanyang sakit. Ang sakit niya po ay ketong, leprosy. Ang ketong Naaman, hindi lang po physical, kundi spiritual. Bakit po? Leprosy represents the sin of any human being. Kasalanan. Hindi lamang po siya may sakit na ketong, kundi may sakit pa siyang kasalanan na kapag hindi niya nakilala ang Diyos ng Israel at ang Diyos ng Pilipinas, hindi po siya maliligtas. Kaya ang sabi nitong slave girl na ito, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. So ginawa ng asawa, nung mistress niya, pinuntahan, Naaman, alam mo ba, may pag-asa ka pa. Naandun, yung propeta ng Israel, si Elisha, puntahan mo. Kaya ang ginawa ni Naaman, kinausap ang kanyang mahal na hari. Close na close silang dalawa eh. Mahal ang hari itong si Naaman. Sige, pumunta ka, susulatan ko hari ng Israel. Nasabihin kay Elisha na pagalingin ka. Sumulat ang hari ng Syria. Natakot po yung hari ng Israel. Kasi baka digmain sila. Kaya sabi niya, sino ba naman ako na pwedeng magpagaling ng buhay, ng patay? O bumuhay ng buhay, paano? Hindi ko kaya yon. Nabalitaan ni Elisha. Ang sabi ni Elisha sa mahal na hari, papuntahin mo siya sa akin. Hindi pumunta. Pumunta po si Naaman. Pero sa Naaman, ang daming dalang ginto. Saka silver. Ibibigay sa propeta. Pero nagulat siya, si Elisha, hindi human lumabas ng pintuan.
At ang nagpasabi lang sa kanya, lumublob ka sa ilog ng Jordan ng 7 beses. Nagalit po si Naaman. Sabi niya, nagdabog, ano ba naman to? Hindi man ako nilabas. Hiniral ako. Ay doon sa amin, yung Parpar River, no? May river sila, dalawa eh. Yung isa, Parpar. No? Paro. Hindi pala yun. Paro, che. Kala ko yun. Diyos ko. Nagparo, che siya. Nagdadabog. Kaya sabi nung kanyang mga alalay, boss naman, kung may pinagawa sa iyo si Elisha na malaking bagay, gagawin mo. Ay, siyempre, oo naman. Pero lumublob dyan, di mo kulay brown yan. Kung may pinapagawa nga sa iyo, mas malaking bagay, gagawin mo. Oo naman, bakit yung maliit na bagay di mo magawa? Sinubukan, ano po? Lublob 1, lublob 2, lublob 3, lublob 4, lublob 5, lublob 6, lublob 7. Pagtingin, gumaling. Nawala si Ketong. Wow! Ngayon ang lesson dito. Kung yung slave girl na Hudyo ay hindi naging destiny connector para kay Naaman, hindi po gagaling si Naaman at hindi siya maliligtas. Dahil doon, ang sabi ni Naaman, ngayon ko lang nakilala at nakita may Diyos pala ang totoo. At ang Diyos na totoo ay walang iba, ang Diyos ng mga Hudyo. Diyos ng Israel. Kaya, naglulumuhod siya kay Elisha. Lumapit siya. Ito na, sa'yo na lahat yung ginto. Sa'yo na ang pilak. Si Elisha, di naman lumabas. Okay, merong isang alalay si Elisha. Hindi bali, ako na lang po. Sa akin lang yung ibigay. Hindi naman pinapakuha sa kanya. Kinuha niya. Ayun, doon siya nahulog. Pero ang maganda, ang sabi ni Naaman, payagan niya lang po kung kumuha ng lupa. Isasako ko ang lupa mula rito sa Israel. Dadaling ko sa akin tahanan, ilalatag ko. At dito ako sasamba sa lupang to, sa harapan ng ating Diyos. Doon ako luluhod. Wow! Hindi lang siya gumaling, kundi nakilala niya ang ating Panginoon. Nagkaroon ng kaligtasan si Naaman at ang kanyang asawa nang dahil sa isang destiny connector. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ganito po yun. Kayo mga taga-Jageya, lalo na primary 12, lahat kayo maging destiny connector. Lumabas kayo ng simbahan. At sa susunod na linggo, dapat hindi kayo papayag na wala kayong madadala na isang bagong Naaman para siya'y gumaling sa kanyang sakit ng kasalanan, para siya'y maligtas sa ating Panginoon. Ang bawat isa ay mayroong responsibilidad sapagkat yun po ang panoramic perspective. Ito ang pamalawakang plano at saka layunin ng Diyos, kaya ang simbahan ay binubuhay ng Panginoon. If you want to multiply according to God's plan, then each one of you on Sunday must bring a soul to Jesus Christ. Multiply. And bring them to their destiny helpers. Alam niyo ba kung sino destiny helpers? Si Elisha po. Ang slave girl, siya po ang destiny connector, kinonect kay Elisha. But Elisha is the destiny helper that connects Naaman to our God. Amen. Anong application nun? Ang bawat isa sa inyo magdala ng kaluluwa bilang destiny connector kayo. Tapos pakilala nyo po sa inyong pastora. Si pastora po ang destiny helper para i-connect sila sa ating Panginoong Yesus. So sa preaching tuwing linggo, mag-a-altar call po si pastora, isi-share ang gospel ng ating Panginoon at sila tatanggap. Hallelujah. At dito po ako magtatapos. I want you to commit. Ito po challenge ko.
I want you to commit to become a destiny connector for Christ. If you want to commit, you can stand up on your feet. And come here in front and make your commitment good to our God. Kung totoo po yung sinabi niyo sa Panginoon, na kayo po ay magiging destiny connector, punta kayo sa harap. Pag tayo po ay nag-commit, hindi ito biro, ano po. We are making a vow in front of our God. Tayo po ay nangangako sa ating Panginoon, Lord, gamitin mo ako. Hahayo po ako. Mag-share po ako ng mabuting balita. At dadaling ko po sila sa inyo. Dadaling ko po sila dito po sa ating simbahan, sa kaharian ng ating Panginoon. Hallelujah. Taas po ang ating dalawang kamay. Raise both your two hands. Dalawang kamay po itaas. Dalawang kamay. As an act of surrender. Panginoon, narito po ang mga manggagawa at miyembro ng Jagiya sa morning service. At sila po ay aking pinamamagitan sa inyo. Sapagat sila po ay nangangako sa inyo na magmula ngayon, lagi po silang hahayo at magdadala ng kaluluwa bilang destiny connectors mo, Panginoong Hesus. At dadalhin nila, Panginoon, sa iyo. I-share po namin ang mabuting balita at harinawa sa pangalan ni Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sila po ay tatanggap sa iyo. Maliligtas sila sapagkat kami po ay nananalangin na marami pong maligtas na mga tao. Gamitin mo po, sangkapan mo po ng kapangyarihan ng bawat isa na magawa po nila ang kalang pinangako. Alam po namin, O Diyos, kung kami nasa iyo, nasa amin din ang banal na Espiritu at kanyang kapangyarihan. Binibigyan mo kami ng pagkakataon or opportunity, Lord, to show our value that we are also needed in your kingdom, that we are your arms, your hands, and feet as ambassadors of Christ to bring more souls to you. Lord, I convey your blessings upon each one of them. In the name of Jesus Christ, I dedicate them to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I pray. And God's people at Jagiya says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.